Hanap mo ba ang perfect na kasama para sa pamilya at barkada? Abangan nyo to, ang bagong Toyota Veloz eCVT 2026 na mas stylish, mas smart at mas sulit kesa dati. Pero bago ang lahat, huwag nyo kalimutang mag-like, follow at mag-subscribe. Isang malaking tulong na sa amin mga small content creator ang subscribe nyo. Maraming salamat po. Tara, umpisahan na. Let's go! Hello guys, nandito tayo ngayon sa Toyota Veloz, no? Ito naman yung i-review natin, kaya ano pang i-antay natin? Tara, let's go! Umpisa na natin mag-review ng Toyota Veloz. Engine type 1.5-liter 4-cylinder DOHC with dual VVTi. Ito ang mismong makina ng Veloz. 4 cylinders na inline gawa para efficient at matipid sa gasolina. DOHC means double overhead camshaft at dual VVTi means variable timing ng intake at exhaust valves para mas optimized ang performance. Purpose, para saan? Nagbibigay ng smooth at efficient power delivery. Tinutulungan ang makina maging mas fuel efficient at may better torque sa city at highway driving. Engine displacement, 1496cc. Ito yung capacity ng makina, 1,496 cubic centimeters, cc. Mas malaki kesa sa typical na 1.3-liter car, kaya mas okay ang hatak lalo na pag may passengers o puno ang kargada. Purpose, para saan? Sapat ito para sa daily commute at family trips. Hindi masyadong malakas pero practical at fuel efficient para sa klase nito. Power output, approximately 106 PS at 6,000 RPM. Ito yung pinakamalakas na power na kaya ng makina kapag umiikot ng mataas, 6,000 RPM. Approximately 106 PS o horsepower ang lakas ng makina. Purpose, para saan? Ibig sabihin, kaya nitong mag-accelerate ng maayos sa city at highways. Hindi ito sports car level pero para sa isang family MPV ay tama at balanse ang performance. Torque, 138 Nm at 4,200 RPM. Ang torque ang hatak ng makina kung gaano kakaya nitong paabutin ng bilis lalo na pag may pasahero o puno ang kargada. Purpose, para saan? Mas mataas ang torque sa mid-range RPM kaya madali ang overtaking at pag-akyat ng zala. Mas komportable ang tip of the pedal response. Transmission, CVT. Ang CVT ay isang uri ng automatic transmission na walang traditional gears, parang sleek and seamless ang pag-shift para tipid sa fuel at mas smooth ang drive. Purpose, para saan? Mas smooth na acceleration, walang bigla ang shift. Mas tipid sa gas kumpara sa traditional automatic. Hindi ka mahihirapang mag-drive lalo na pag stop and go traffic. Fuel type and capacity. Ano yan? Gasoline, petrol engine, fuel tank nasa 43 liters para sa decent range bago mag-refill. Purpose, para saan? Mas madami kang lakbayin bago kailangan mag-pump ulit. Ideal for daily use at weekend getaways. Windshield glass. Ang windshield ng Toyota Veloz ay green laminated glass. Ibig sabihin, may layer na laminated para sa mas ligtas at mas tahimik na salamin sa harap. Ito yung typical na windshield na mas mahirap mabasag kesa sa simpleng glass. Front grille. Anong meron at para saan? Air intake. Butas ng grille. Explanation. Yung mismong bukas o butas-butas na bahagi ng grille. Purpose, para pumasok ang hangin papunta sa radiator, engine bay, pinapalamig nito ang makina para hindi mag-overheat lalo na sa long drive at traffic. Radiator, nasa likod ng grille. Explanation, hindi mo ito agad makikita pero nasa likod ng grille ang radiator. Purpose, pinapalamig ang engine coolant para stable ang temperature ng makina. Design, styling grille. Explanation, yung itsura ng grille, malaki, sporty, SUV style. Purpose,
pang forma at identity ng sasakyan. Mas mukhang SUV, mas aggressive at modern ang itsura. Tumutulong din ng konti sa airflow o aerodynamics. LED headlamps. Ang headlight mismo ay LED lamp, hindi na traditional na halogen bulb. Purpose: mas maliwanag kaysa sa lumong bulbs, kaya mas malinaw ang road view sa gabi. Mas efficient sa power, kaya hindi mabilis ubusin ng battery. Mas matagal ang buhay ng ilaw. Split type design. Ang headlights ay split type. Ibig sabihin, yung ilaw at iba pang elemento nito hindi nakaisang malaking unit lamang. May hiwalay na LED sections. Purpose: mas estiloso at modern tignan. Mas tumutunog ang front look ng sasakyan. May distinct lighting pattern sa gabi. Automatic headlights. Kapag madilim, automatic silang umiilaw. Tapos pag maliwanag, nagsasara sila. Purpose: hindi mo na kailangang sarili pang iswitch. Mas safe, hindi mo kakalimutang buksan sa gabi. Follow me home headlights. Pag na-off mo ang ignition at umalis ka sa kotse, umiilaw pa ang headlights for a few seconds bago tuluyang patayin. Purpose: para makakita ka ng mabuti habang naglalakad palayo sa kotse sa madilim na lugar. Sequential or LED turn signals, nakadepende sa variant. Yung turn signal light minsan umiilaw ng sunod-sunod, sequential, kapag nag-turn signal ka. Purpose: mas malinaw at stylish indication sa ibang drivers kung saan ka liliko. Mas modern kaysa sa simpleng blinking dots. Dimensions in mm. Length, haba, 4475 mm. Ito yung sukat mula harap hanggang likod ng sasakyan. Ito yung base nila para malaman kung gaano kalaki sa road at kung kakasya ba sa garage o parking. Width, lapad, 1750 to 1775 mm. Ito yung side-to-side na lapad ng sasakyan kasama na ang mga side mirrors. May konting variation depende sa finish at trim ng unit. Height, taas, 1700 mm. Ito yung taas mula sa ground hanggang rubong ng sasakyan. Ground clearance, approximately 190 mm. Ito yung sukat ng agwat ng ilalim ng kotse at lupa. Mas mataas, mas kahirap sumayad sa lubak o speed bump. Wheelbase, approximately 2,750 mm. Ito yung pagitan ng harap at likod na gulong. Mas mahaba, mas stable at mas komportable sa sakay. Side door, driver side, left front. Yung malaking plastic or interior na bahagi ng pintuan sa loob. Purpose: aesthetic and comfort. May padding para comfy ang armrest. May storage pockets para sa maliliit na gamit. Door handle, interior. Yung hawakan para buksan ang pinto mula loob. Purpose: para makalabas ng sasakyan. Door lock, mechanism na nakakandado o bukas ang pinto. Purpose: security, para hindi madaling pambuksan ng iba. Power window switch, buttons kung saan mo pinapaangat o pinapababa ang driver side window. Purpose: para buksan o sara ang bintana. May lock switch para i-control ang ibang windows din. Speaker, audio speaker na built-in sa door panel. Purpose: para sa music at sounds ng entertainment system. Side mirror control, button or joystick para i-adjust ang side mirror, driver side. Purpose: para ayusin ang view ng panlabas na mirror. Door pocket or storage, compartment sa loob ng door. Purpose: para maglagay ng tubig, payong, papers at iba pang small items. Weather strips, rubber seal sa paligid ng door. Purpose: para maiwasan ng hangin, ulan, ingay na pumasok sa loob. Armrest, bahagi ng door panel kung saan pwedeng pahingahan ang braso. Purpose: comfort habang nag-drive. Side impact beam, internal metal structure, matalim na metal sa loob ng pinto. Purpose: proteksyon sakaling banggaan mula sa gilid. Interior, 7-seater, 3 rows, fabric or leather type seats. Purpose: comfort ng driver at pasahero, pwedeng i-fold para sa cargo space. Steering wheel, leather wrapped, may audio at control buttons.
tilt at telescopic adjustment. Purpose: mas makomportableng pagmamaneho at kontrol nang hindi inaalis ang kamay sa manibela. Infotainment system: 8-inch touchscreen, Apple CarPlay at Android Auto, Bluetooth at USB. Purpose: music, navigation, tawag at phone connection. Instrument cluster: digital or multi-information display. Purpose: ipakita ang speed, fuel level, trip info at warnings. Air conditioning: automatic aircon, may rear air vents din. Purpose: pantay na lamig hanggang likod ng sasakyan. Reverse camera: automatic lalabas kapag naka-reverse. Purpose: mas madali at sigurado ang pag-atras at parking. Speakers: built-in door at cabin speakers. Purpose: tunog para sa music at calls. USB ports at 12-volt outlet. Charging ports sa harap at likod. Purpose: pang-charge ng cellphone at gadgets. Power windows: one touch sa driver side. Purpose: madaling buksan at isara ang mga bintana. Power side mirrors: adjustable at folding depende sa unit. Purpose: ayusin ang side view para sa ligtas na pagmamaneho. Storage areas: door pockets, cup holders, center console. Purpose: lagayan ng tubig, phone, wallet at iba pang gamit. Rear lights: LED tail lights. Parking or position lights, umiilaw kapag naka-on ang headlights para makita ang sasakyan sa gabi. Brake lights: lumiliwanag kapag ipinipindot ang brake pedal, nagpapakita na bumabagal o humihinto ang sasakyan. Tail lights: nag-iilaw habang umaandar sa gabi o mahinang visibility. White lights: backup lights. Puting ilaw na automatic na umiilaw kapag naka-reverse gear. Nagbibigay liwanag sa likod at signal sa ibang motorista at pedestrian na babalik urong ang sasakyan. Yellow turn signals or indicators: ilaw na kumikislap kapag nagsisignal ng liko left or right. Ipinapakita kung saan liliko ang sasakyan para malaman ng iba. Blue rear fog light kung meron. Mas maliwanag na rear light sa ilang variants. Mas visible ang sasakyan sa masamang visibility tulad ng ulan o fog. Rear window defogger or wiper. Rear wiper, punasan ng ulan sa likod. Defogger, pinapawi ang fog or mist sa rear glass. Toyota Safety Sense, TSS, Veloz eCVT 2026. Pre-collision system, PCS. Ano ito? Radar at camera na nagmo-monitor sa harap ng sasakyan. Para saan? Automatic nagbabrake o nagbibigay alert kung may panganib na banggaan sa harap. Lane Departure Alert, LDA. Ano ito? Camera sa harap na nagmo-monitor sa lane markings. Para saan? Nagbibigay alert kung aksidenteng lumalabas sa lane, may vibration or warning light sa manibela. Automatic High Beam, HBM. Ano ito? Headlight system na automatic nag-shift sa low at high beam. Para saan? Mas malinaw ang tanaw sa gabi, hindi na i-blind ang ibang motorista. Lane Tracing Assist, LTA. Tulay sa LDA at Adaptive Cruise Control. Para saan? Tinutulungan kang manatili sa gitna ng lane habang nagdadrive. Road Sign Assist, RSA. Ano ito? Camera system na nagbabasa ng road signs sa daan. Para saan? Ipinapakita sa instrument display ang speed limit, stop signs at iba pang traffic signs. Adaptive Cruise Control, ACC. Ano ito? Radar-based cruise control system. Para saan? Nag-a-adjust ng bilis ayon sa sasakyan sa harap. Maintain safe distance kahit sa traffic. Pag-usapan na natin magkano si Veloz eCVT 2026. SRP 1,104,000. Down payment 116,000. Monthly 22,780. Disclaimer lang mga sir, hindi lahat ng Toyota dealership ay paparehan ang quotation. Kaya kung gusto mong mag-apply, message mo lang ako sa 0926-7521-38 Viber, ready na din po ito.
Thank you sa panonood ng full tour ng Toyota Veloz eCVT 2026. Kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka sa features, interior, safety at lahat ng detalye ng Veloz, huwag kalimutan mag-like at i-share para makakita rin ang iba. At syempre, mag-subscribe sa channel natin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga latest car reviews at tips. Comment down below kung ano ang paborito mong feature ng Veloz at may gusto ka pang ipagawa na car tour. Hanggang sa susunod na video, drive safe at enjoy sa ride!